For today's vlog, tara samahan nyo kaming tumawid ng dagat at pumunta sa lugar nila Mister. Dahil malapit na nga yung pasukan ng mga bata sa eskwela, kaya naman nagkasundo kami ni Mister na pumasyal naman sa lugar nila. Ipapasyal namin yung mga bata doon kay nanay dahil kapag may eskwela na, bibihira na lang kaming makakapasyal doon. Saan kayo nagkano dito? Mabuti nga dahil maganda yung panahon ng pag-alis namin dahil itong mga nakaraang araw, ulan nga ng ulan. Dito nga pala kami pupunta sa baryo nila Mister sa San Antonio at ito naman pala yung baryo namin. Medyo malapit lang pero tawid dagat, tapos pag masama yung panahon, mahirap tumawid dahil maalon. Hapon na nga pala kami nakaalis nito kaya naman pa high tide na, kaya naman yung mga bata pagkarating namin dito, ayan, pinagkukuha kaagad yung mga salbabida nila para maligo. Kapag nandito kami, halos araw-araw talaga naliligo yung mga bata sa dagat, minsan nga 2 beses sa isang araw. Pinipigilan ko lang talaga sila dahil napakainit. Dahil nandito lang sa gilid ng dagat yung bahay nila nanay, kaya naman meron sila ditong bahay kubo at dito talaga kami laging tumatambay dahil napaka-presko. Dito talaga kami lagi, dito na kami kumakain at dito nga din pala kami natutulog. Ang ginagawa lang ni kuya kapag gabi, nagpapadingas lang siya dito para hindi masyadong malamok. Pagkagising nga pala namin kinaumagahan, eto nga meron nga kaming dilis dito, napaka-fresh pa nga nito galing bunuan. Bigay nga lang pala ito sa amin ni Tatay Roger at ginawa ko nga pala itong tortang dilis. Nung bandang magtatanghali na, eto nga at low tide na, tapos andyan na naman si Sayo nasa gilid ng dagat at naglalaro ng buhangin. Dumating na nga din pala si kuya, nakapatid ni Mister, eto nga at may dala-dala nga siyang mga isda. Pumunta pala siya ng dagat para manguha nitong isda at eto nga pala yung pananghalian namin. Danggit nga pala itong mga huli niya, tignan yung mga mare, sobrang sarap niyan lalo na pag sinabawan o paksiw. Isa nga din pala to sa pinagkakakitaan dito sa lugar nila Mister, binuboneless nila to at ginagawang daing. May nakuha nga din palang mga shell si kuya na sahang, sobrang sarap din yan. At dahil magtatanghali na, kaya naman magluluto na si Mister, sasabawan niya or gagawin niyang tinolang isda. At dahil marami nga pala yung nakuha ni kuya, kaya naman yung gagawin ko, magpapaksiw nga din pala ako dito. Ito nga pala yung paksiw, nilagyan ng mantika, toyo, suka, tapos syempre yung mga sangkap. Sinalang na nga din pala ni kuya dito yung shells sa labas para makain na nga din. At nung maluto na, eto nga at kinuha na ni Mister, tapos pinagtatanggal niya na yung laman sa shells. Sa itong sahang, sa paborito kong pagkain dito sa probinsya mga mare, hindi talaga ako magsasawa dito kahit nga pakuluan mo lang ito sa tubig. Pag bibilhin nga yung sahang dito sa probinsya mga mare, 5 piso nga isang peraso nito. Kapag yan yung ulam ko mga mare, talaga mapapadami ako ng kanin kahit isinasawsaw ko nga lang yan sa suka na may asin. Marami nga din pala itong sahang na nakuha ni kuya, kaya naman eto, solve na solve nga kami dito ni Mister. Dito na nga din pala ako pumesto sa kabilang upuan mga mare dahil napakasarap nga kumain dito sa gilid ng dagat. Sobrang nakaka-relax dito kaila nanay mga mare dahil sobrang presko talaga dito sa likod nila. Yung nakaabot ka nga pala sa video na to, maraming salamat sa panonood at yung nagustuhan mo, pa-follow, pa-share na lang din at pa-like. Hanggang dito na nga lang pala muna ang aking mini vlog kad na karaon kita.